sa araw na to. Tayo po ang lahat ay inaanyayahan na tayo po ay maging handa at maging karapat-dapat sa gawain ng Panginoon. Kasi po, pag tayo ay masaya ang ating mga puso na excited, tayong sumamba sa Panginoon, makikita natin yung Holy Spirit, kikilos at kikilos. Pinagpala po ba na kayo ngayong umaga? Amen. Sabi po, ang prayer daw po, we have assistant na kailangan, sabi sa Mateo 7, verse 7, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Humingi daw po tayo para tayo ay pagbigyan. Humanap tayo ng pwesto na kung saan kakatagpuin natin ang Panginoon sa mga oras na to. Ang tunay na pagsamba ay nagmumula sa ating puso, kaya po hinaanyayahan ko ang bawat isa na tumayo. Tayo po'y mananalangin. Panginoon, napakaswerte po namin sa mga oras na to na kami po ay maagang nakarating para sa iyong gawain. We are excited, Panginoon, sa ibubuhos mo ng pagpapala mula sa iyong banal na salita. Dalangin po namin, Panginoon, yung mga kapatiran namin na paparating na. Ikaw po ang mga laga sa Kanya, Panginoon, na makarating ng ligtas sa iyong tahanan at makapakinig ng iyong mga salita. Lord, alam po namin na ang pagpapala mo ay ibubuhos mo sa mga oras na to, ang kalakasan, ang kagalingan, Panginoon, ay ipagkakaloob mo sa bawat isa sa aming Panginoon. Walang imposible sa iyo. At muli, Panginoon, sa aming pag-aawitan, sa pagpupuri sa iyo, ikaw po ang aming itataas, ikaw po, Panginoon, ang aming itatanghal sa mga oras na ito. Maging ang aming gihing pastor, Panginoon, itago mo po siya sa inyong likuran at ikaw ang mangusap sa mga salita na handog na para sa iyo, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papulit pasasalamat sa tanging anak ng iyong anak na si Jesus, Panginoon. Ikaw ang aming pupuriin. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, tayo po ay mag-awitan para sa Panginoon. Amen. Alam ko po na ang lahat ng nandito ay handa ng pagpuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Mahina po. Amen po ba? Amen. Sabi nga po, no, sabi po sa Bible, nasa Bible po yan yung pagpupuri, no. Kung nagpupuri po tayo dito, nagpupuri rin po sila sa langit. So, alam ko na Panginoon, ang Banal na Espiritu Santo ay nasa ating kalagitnaan. So, wala po tayong ibang itataas kung hindi ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Sige po, may galak daw po tayong aawit sa Kanya ngayong umaga. Hallelujah! Puso ay naglalahon.
pa. Bigyan mo sa gana at umaangkas. Sapat na, Panginoon, bigyan mo. Sapat na sa lahat ng pangangailangan. Bigyan sa lahat ng inaasahan. Wala na ang maiiwan. Sapat na, ikaw ang aming patuloy, hindi magkukulang. Sapat na, matigil pa. Bigyan mo sa gana at umaangkas. Sapat na, matigil pa. Sapat na sa lahat ng pangangailangan. Bigyan sa lahat ng inaasahan. Wala na ang maiiwan. Kapag ika'y sapat na, matigil pa. Hallelujah. We bless your holy name, Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sa mga sandaling ito, Panginoon, may galak po kami, O Diyos, at patuloy nagpupuri sa iyong dakilang. Ang aming po mga puso, Panginoon, ay muli po namin inilalapit sa iyo, Panginoon. Ako naman, O Diyos, ang nakita mong mga karamihan, mga kasalanan, Panginoon, hinihiling po namin na kami pakalinisin mo at kanya mong maging karapat-dapat, O Diyos, ang bawat isa sa amin. Kaya naman, O Diyos, Panginoong Jesus, hayaan mo, God, na sa paglapit namin ito, ikaw ang aming mabibigyan ng pasasalamat, papuri, at pagluwalhati. In the name of Jesus, hallelujah. Sa banal mong tahanan, Panginoon, hayaan mo kami, O God, na patuloy na maglingkod, magpasalamat, ilahat, ang lahat ng nasa aming mga puso. Hallelujah. Loobin mo, Panginoon, ikaw ay aming mamasdan. Hallelujah. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba na susumamo.
share po natin sa ating mga katabi ang joy dahil ang Lord ay dapat nating itaas sa ating buhay. So sige po, itian natin ang bawat isa at kamayan. Batiin mo sila ng napakaganda at gwapo mo ngayong umaga. Hello po, announcement po yung ating every Friday Synergy Night. Inimbitahan po ang bawat isa na tuwing 7 o'clock in the evening. Inaanyayahan po kayo na umaten. And then every Sunday at 9 a.m. ang ating pong gawain. Nawa po ay patuloy tayo maging excited sa salita ng Panginoon. Ngayon po ay makakapakinig po tayo ng isang testimony daw po. At nagpapasalamat siya sa Panginoon. Walang iba kundi si Ate Tarsi. Ate Tarsi. Salamat po sa inyo lahat. Salamat po sa Panginoon. Masaya ba kayo? Kailangan masaya tayo. Dito tayo sa simbahan ng Panginoon. Tayo. Kailangan masaya. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon at nakasulit niya. Sapagkat alam ko na ang Diyos ay mabuti at tapat sa atin. Sa nagdaan kong buhay ko, nung ako'y kabataan, na sa aking mga kapitulad. Sabi ko dito sa asawa ko kaninang umaga, nagre-reklamo. Pinagkakayot ko lang ng yun, nagre-reklamo. Sabi ko, gawin mo na kasi yan para magluto mo na yung ginataan bangka. Sabi ko gano'n. Tapos sabi ko, bakit sa ganyan ang mga tao? Nung ako'y kabataan, ang mga magulang ko, no? Pag susweldo ako sa isang linggo ng 65 pesos, halos 2 piso na lang yung natitira sa akin, nagre-reklamo pa, sabi kong ganyan, ano. Kaya sabi ko, bakit kaya ganun sila? Sabi kong gano'n, ano. Tapos ngayon naman, ako'y nag-asawa, bless God, ay nagre-reklamo pa rin, sabi kong gano'n. Matapat naman ako sa kanila. Katulad ngayon, nag-asawa ko, naghahanap buhay ako, tumutulong ako sa asawa ko. Bakit kaya sa naglilikod ako sa kanya? Bakit kaya sa lahat ng yung ginagawa ko, ay niloko pa ako, sabi ko. Eh siyempre, hindi na lang nakibu yung asawa ko. Bakit kaya ganyan ang mga tao? Sabi kong gano'n. Tungkol naman sa anak, sabi kong gano'n. Lahat naman sila pinagsikapan kong yung iba'y makatapos. Ngayon, nung iba'y may mga anak na, may apo na ako, minsan naman yung apo mo hindi mo matiis, pero yung anak mo, utusan mo lang ng kaunti, nagre-reklamo pa. Sabi ko, bakit kaya ganyan ang mga tao? Sabi ko, gano'n. Ako yung nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa ngayon po, sabi ko doon sa asawa ko, wala naman ako
kayo. Sabi ko gano'n, hindi man ako katulad ng ibang ina dyan na inaabot ng topics maghapon sa kapitbahay, di ba? Samantalang ako, madaling araw gigising na para mamalengke, magtinda, at ang kikitain para sa pamilya. Akalain mo, takot naman ako sa asawa ko. Ano kaya nangyari at ligo? Pakas. Ganun. Eh di ang tawa ko, di na lang nakigo. Tapos sabi ko, yan, tulad ng mga anak ko, kahit paano natutulungan ko, hindi utusan mo, nagreklamo. Sabi ko, Lord, sabi ko, the best ka talaga. Sabi ko gano'n. Bakit sa Panginoon, lahat ng problema ko, sinasabi ko, tinatanggap niya. Lahat ng sakit ng loob, tinatanggap niya. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon, napakabuti niya. Dahil, the best siya. Kahit ano meron tayo, tanggap tayo ni God, di ba? Hindi katulad ng tao. Karanting ano lang, nagre-reklamo, pero ang Panginoon kailanman hindi nagreklamo sa atin. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi kahit anong sakit, kahit tayo nagkukulang sa Panginoon, at yan siya, hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Yan, siya ang lakas ko, siya ang the best para sa akin. Salamat sa Panginoon. Ngayon po, inaanyayahan po natin ang ating pastor na siya magdadala ng salita ng Panginoon. Walang iba kundi si Pastor Arvin Umani. Magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Ngayon pong umaga tayo po ay muling makikinig ng salita po ng Panginoon. At tayo po ay laging nagmamahal sa salita ng Panginoon. Sino po dito nagmamahal sa salita po ng Panginoon? Amen? Pag sinabi niyo po nagmamahal, pinapahalagahan. Di ba yung mahal mo sa buhay? Hindi naman walang kwenta sa iyo yan eh. Amen? Yan ay mahalaga sa iyo. Pag sinabi mo mahalaga, mahal ko yan, binibigyan ko siya ng oras, pinaprioridad ko siya. Okay, ang salita ng Diyos, parang ganun din po sa atin. So, tayo po ay nagbibigay ng prioridad sa salita po ng Panginoon because ito po ay nakapagdudulot ng katuruan sa buhay po natin. Ito po ay nakatutulong ng malaki sa bawat isa po sa atin. Ang salita po ng Panginoon ay mabisa, sabi po ng Bible. Ito daw po ay may pakinabang. Amen? So, yung mga nagdaang topic po natin ay ginalaman po sa pagbabago na ginagawa ng Panginoon sa loob po natin. So, we form our character based on doon po sa kung paano tayo nilikha ng Panginoon. Kaya po, ang pamantayan, kaya gusto ko magbago kasi yun yung gusto ng Panginoon sa aking buhay. Amen? Magbabago ako, hindi dahil gusto ng asawa ko, but magbabago ako dahil ito yung gusto ng Panginoon at kalooban niya sa akin. Amen? At ngayon po ay pag-uusapan po natin medyo kadugtong din po yan, no? Sa kalagayan naman po tayo. Alam po, ang kalagayan pa iba-iba sa buhay. Iba-iba po tayo ng hinaharap, iba-iba po tayo ng sitwasyon, at iba-iba ang mga challenges sa buhay. No, yung iba, china-challenge dahil kanilang china-challenge po sa pananalapi. Ayan, yung iba naman po, china-challenge sa kanilang mga sakit at karamdaman. Yung iba na-challenge dahil po sa mga iba't ibang problema sa pamilya, sa mga anak, sa asawa. We have a different challenges in life. Kaya nga po sabi ni Apostle Paul, we need to fight the good fight of faith. Hindi pwedeng hindi ka lalaban, hindi pwedeng hindi ka hahakbang, hindi pwedeng wala kang gagawin para ikaw ay mabago ang kalagayan mo.
Sabi po ng Bible sa atin, "For I know the plans I have for you, plan to prosper you and not to harm you." Plano ng Diyos yan. Amen? Walang pinalano ang Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, na ikasisira ng buhay po natin. Wala. Lahat ng plano ng Diyos, no, sa bawat panahon, sa bawat pagkakataon, lahat ng yan ay mabuti. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo yan, lahat ng plano sa iyo ni Lord, pawang mabuti. Amen? Akala mo lang minsan, ba't ganon? Ang plano pala ni Lord, maganda, mabuti, no? Puno ng pag-asa. Pero ba't ganyan, ganito situation ko? We have a different reason, no? Para sabihin, ba't tayo nagkaganto? Okay? Yung iba po sa atin ay bunga na lamang na mga mali nating mga ginawa, mga mali po nating desisyon. Yung iba po sa atin ay kalooban ng Diyos na dumaan ka sa ganyang mga trouble sa buhay para ites ang pananampalataya natin, para lalong mahayag ang kalooban ng Panginoon sa atin. So ang pag-uusapan po natin ngayon, paano mababago ang kalagayan ko sa buhay? Amen? Sino po gusto na mabago yung kalagayan niyo sa buhay? No, yung gusto natin, yung umangat na tayo, Lord, gusto ko naman po, umasenso na ako. Lord, gusto ko naman po, maging masaya na ako sa buhay, maging okay na ang pamilya ko, no, makamit ko, mga pangarap ko. I want change, Lord, sa iba't ibang situation sa buhay natin. At always remember this, mga kapatid, hindi natin hawak ang mga iba't ibang pangyayari sa buhay natin. May mga pangyayari sa buhay natin, hindi mo kayang pigilan, nangyayari talaga. May mga pangyayari sa buhay natin, hindi mo kontrolado. Hindi mo naman nilikha yung ganung sitwasyon, pero bigla na lamang lumabas yan. Kaya, alam niyo po, ang isa sa susi ng paghawak ng totoo nating kalagayan sa buhay is we put our faith and trust in our Lord Jesus Christ. No, sabi ng Bible, siya noon, ngayon, at magpakailanman. He never changed. Kaya pag ikaw, marami kang problema ngayong gusot sa buhay, naku, hindi mo pa rin natututunan magtiwala, lumapit sa Panginoon, mas lalong idadawn ka ng mga suliranin mo sa buhay. Okay, kaya ngayon, kung gusto mong mabago ang buhay mo, kalagayan mo ngayon, kapatid, ako din, gusto ko pa rin, no? Gusto mong mabago ang iba't ibang sitwasyon mo na hindi mo nagugustuhan sa buhay, para sa iyo ang mensahe na to. Pero kung wala ka na kailangan, it seems para sa iyo ay, okay na buhay ko, pastor, masaya naman ako. Okay? Okay, sana po ay magamit mo pa rin ito balang araw. Okay? Kasi hindi lahat ng pagkakataon sa buhay natin ay okay. No? May mga panahon, yung okay, nagiging ganun. No? Minsan, ganyan ang buhay mo. May mga panahon, darating, magiging ganyan ka naman. Amen? Naintindihan po natin. So, there is a season sa buhay po natin. Iba-iba po ang season na pinagdadaanan po natin. No? Kaya talagang ang tanging nakakaalam po nito, walang iba kundi ang ating Panginoon. So, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po. Ikaw ang bukas po namin. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay sa buhay po namin. Ang mensahe nito ay magturo po sa amin ng kaliwanagan. Magturo po sa amin upang mas maniwala kami, Panginoon, na meron ka talagang mabuting plano sa iyong mga anak. Lord, salamat po. Ang iyong salita ay maging wisdom sa amin ngayong umaga. Ito po ay magamit po namin sa araw-araw at makita po namin, Panginoon, na ito ay higit na nakatutulong sa anumang mga bagay para ang sitwasyon po namin sa buhay ay totoong mabago. Salamat po at pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin muna ang Panginoon. Okay. Magbibigay po ako ng 5 bagay ngayon. 5 bagay na dapat mong gawin upang mabago ang kalagayan natin. No?
So, 5 things you need to do. Pag hindi mo nagawa to, naku, mahihirapan po tayo na talagang ika nga ay tayo ay makaahon sa lumang mga kalagayan natin. So, ang Diyos gumagawa ng mga pagbabago. Pero kung ayaw mo namang magbago, ano namang gagawin ng Diyos sa'yo? If we are willing to do God's will, talagang si Lord, makikita mo, makapangyarihan siyang gumagawa. Amen? Kung lalapit ka sa Kanya at magtitiwala. So, itong 5 pong ito, mga kapatid, ay, tingin ko ito po ay isang practical. Tingin ko po ito po ay isang gabay sa buhay po natin. Ito po ay isang salita o makasalita na nagmula sa Panginoon sa kanyang mga salita na tayo po ay ma-enlighten, maliwanagan po tayo. Amen? Kasi yan naman po ang purpose na every time you listen to the Word of God, nai-enlighten dapat tayo, dumudunong tayo, natututo tayo, nare-rebuke tayo. Sabi nga ng aklat ng Hebreo, nasusugatan tayo. Kasi minsan may mga naririnig siguro tayong mga salita coming from the Word of God na talaga nasasaktan ka. So that is one purpose of the Word of God. Yung para matuwid tayo. Kailangan natin minsan talaga masaktan. Amen? So, unang bagay, ito po yung una, bago natin pakita to. Pag ito, wala ka nitong unang to sa buhay mo, nako, for sure, mahihirapang baguhin ang kalagayan mo. In all things, una, dapat meron kang katapatan. Amen? Sa lahat ng ginagawa mo, dapat faithful ka. Amen? O ikaw ang ilaw ng tahanan, ikaw ang haligi ng tahanan, mga magulang, we need to be faithful. May asawa ka, you need to be faithful. Binigyan ka ni Lord ng trabaho, ng negosyo, you need to be faithful. Ano mga bagay at ang paniniwala ko po kasi sa buhay, lahat kasi ng mga bagay meron tayo, binigay ng Diyos. Amen? Tignan mo yung asawa mo, di ba? Ang ganda-ganda niyan, ang guwapo-guwapo. Ang paniniwala ko dyan, kalooban ng Diyos sa iyo, regalo yan. No? Kaya huwag mo tatarayan lagi asawa mo. Hindi na bigay ni Lord yan, sinisigaw-sigawan mo lang. O di ba? Tapos, yung mga trabaho po natin, mga kapatid, pagtapatan din po natin. Why? Kasi lahat ng iyan, binigay ni Lord. Ang dami po sa akin humihingi na prayer lagi. Pastor, pag-pray niyo po ako, wala po akong trabaho. Gusto ko po magkatrabaho. Pastor, pag-pray niyo po ako, pupunta po ako sa Saudi Arabia, pupunta po ako ng Canada, pupunta po ako ng Hong Kong. Kami mga pastor, nagpipray naman po talaga namin kayo. Tapos, pag ibinigay na ng Diyos sa inyo, isang requirement lang ang gusto kong gawin ninyo. Pagtapatan nyo kung ano yung binigay ng Diyos sa atin. Amen. Ano mga bagay na meron tayo, pagtapatan natin. Love life mo, pagtapatan mo. Amen. Finances mo, pagtapatan mo. Huwag ka man dadaya. Okay, kung anong kita mo, pagtapatan mo, magtrabaho ka ng tama para sa Panginoon. Kaya lahat ng mga bagay, kapag tayo po ay naging tapat, mapapansin nyo po, umaangat ang buhay. Umaasenso. Ang story po ni Jacob ay isang, para sa akin, sa una nakalulungkot ang kasaysayan ni Jacob. Pero alam niyo po, because of his faithfulness, naging matapat siya sa lahat ng ginagawa niya para sa Panginoon. Pinagpala ng Diyos ang lahat na meron siya. When you read Genesis chapter 29 and chapter 30, medyo mahaba po kung babasahin po natin lahat. So mamaya pag-uwi, basahin niyo po yung Genesis chapter 29 and verse 30. Meron po ako isang verse na ipakikita lamang po dito. Chapter 29, verse 29. Sumagot si Jacob, alam naman ninyo kung paano ako naglingkod sa inyo at kung paano dumami ang inyong kawan sa aking pangangasiwa. Ang kausap niyo po dyan, yung kanyang biyanan.
Kasi po, nakipagkasundo siya na maging business partner niya yung kanyang biyanan sa pag-aalaga ng mga mga hayop. Okay? Ng mga hayop. Kaya habang siya alam niyo po, grabe yung heart ni Jacob. Grabe po yung katapatang ginawa niya sa kanyang biyanan. No? Pinag-alaga siya, pinagkatiwala siya ng pag-aalaga ng mga hayop, pinagtapatan niya po. At because naging tapat po siya, ano po nangyari? Naku, yung mga hayop, nag-multiply, dumami ng dumami. Naging tapat po siya hanggang siya po ay umunlad na rin ng umunlad sa buhay. Yung dating walang-wala po, nagkaroon po siya. Pinagpala po siya. So, isang part sa story ni Jacob, mga kapatid, dati siya ay parang may tuturing na poor, mahirap. But because pinairal niya ang katapatan ng mga bagay na ipinagkatiwala sa kanya ng tao, pinaunlad ng Panginoon ng kanyang buhay. Kaya ako, kung kayo po ay, ang encouragement ko doon sa mga namamasukan, pagtapatan niyo po yan. O kasi po, una, i-consider nyo, bigay ito ng Lord, diba? Sasayamin ko. Diba? So, yung mga nagtatrabaho po sa atin, always be faithful. Yan sa kung ikaw ay isang leader, may bagay na pinagkatiwala sa iyo ang Panginoon. You are the leader of this church, I am the leader of this church. Alam niyo po, huwag niyo po sayagin yun, paunlarin niyo po yun. Maging tapat po tayo doon, katulad ni Jacob. Amen? Naging tapat po siya. Pangalawa, sabi po dyan, yung pangalawang bagay na dapat natin gawin, katulad ni Jacob pa rin, maging mahusay po tayo sa pamamahala. Okay? Lagi ko pong binabanggit po ito, we need to be organized. Alam mo, pag ikaw organisado sa buhay, magiging mahusay kang mamahala. Amen? So, ano ang meron ka ngayon na binigay sa iyo ng Panginoon? Pamahalaan mo ng mahusay. Si Jacob, ang galing ng discarding niya. No, sabi niya, Laban, yung kanyang binang, pangalan Laban eh. Sabi, ibukod niyo na po yung mga yung may mga batik na hayop. At lahat ng may mga batik, magiging akin na po yun. Yun na maging kasunduan po natin. So, buong pusong ibinigay ng kanyang biyanan. Kumbaga, nagsolo na sa business si Jacob. At alam niyo po, nangyari, sa bandang huli, yung taong nagbigay sa kanya na mas maraming mga hayop, ngayon siyang binigyan, mas marami na doon sa taong nagbigay sa kanya. Amen? Alam niyo po, ganun ang gagawin ng Diyos kapag tayo po ay naging matapat at naging mahusay tayo sa pamamahala. Pangalanan niyo po ang lahat ng pinakamayaman sa Pilipinas. Kung sino man po yan nasa isip nyo, pinakamayaman. O, siguro kasama na dyan yung katabi mo na maraming pera. Alam nyo bakit sila maraming pera? Kasi mahusay po yan sa pamamahala. Kahit hindi nila po sabihin sa akin, marunong po yan, mahusay po sila sa mga bagay na ipinagkatiwala sila sa kanila ng Panginoon. Kaya tayo po mga kapatid, ano bang meron tayo ngayon? Husayan mo dyan. Wala akong trabaho, pastor eh. Di pamilya mo, husayan mo sa pamilya mo. Amen? Eh wala nga po akong pamilya eh. O husayan mo sa ministry. Ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, paunlarin mo yan. Amen? Kaya, sabi po, anong verse na ba tayo? Ito po, sabi po dyan, may verse ba tayo? Diyan. Tignan niyo po, sabi po ni Jacob kay Laban, alam naman ninyo kung paano ako naglingkod sa inyo at kung paano dumami ang inyong kawan sa aking pangangasiwa. So si Jacob, isang mahusay na manager. Amen? Sino po dito mga manager? May mga manager ba dito? Kung may business kayo, kayo ang manager doon. Amen? Sabi niya, napaunlad ni Jacob. Kasi naman, wala naman po mga ibang negosyo nung araw. Ang mga basic sources ng
unang panahon, sa panahon ng Bible, kalimitan, pananim at pag-aalaga ng mga hayop. Yun po ang main source ng mga tao. Kumbaga, yun po yung mga business nila nung araw. So sabi ni Jacob kay Laban, dumami ang inyong kawan sa aking pangangasiwa. Mahusay si Jacob. Pinaunlad niya po yung pamamahala na ibinigay at ipinagkatiwala sa kanya. Kaya ano po lesson po natin diyan, mga kapatid? Ito po, hindi ka magiging mahusay na tagapamahala kung di ka mahusay na katiwala. Amen? Tandaan niyo po yan. You need to be faithful, kapatid, bago ka maging mahusay sa pamamahala. Hindi naman sa business, kundi sa lahat ng bagay. Estudyante ka. O ikaw ba, faithful ka ba sa pag-aaral? Baka namang panahon ng exam, di ka nag-aaral. So kayo, maging faithful. No? Pag-usayan po ninyo, yung management po natin, yung study habit po natin na sinasabi. Kaya kahit po sa anumang mga bagay, gagalingan po natin. So tanong, ikaw ba makukonsider mo na mahusay sa pamamahala? Marami pa mo kulang. At least we admit. Kaya nga po, yung ginagawa po natin ngayon sa mga leaders, kung ikaw po nakakadalo sana, nagtuturo po tayo ng kung paano mag-manage. Oo, na management, time management, money management. Nag-i-evaluate po kami ngayon sa personal na buhay po namin. Baka po kasi marami pa kami hindi nagagawa po talaga. So, tandaan po, sabihin mo sa katabi mo, maging mahusay na. Amen. Yung kahusayan, hindi, kasi yung iba gusto champe. Kung ano maging resulta, yun na lang. Tandaan po natin, ang pagbabago ng kalagayan po natin sa buhay, ginagawa, sinasadya. Hindi po swerte, malas. Pag gusto mong umunlad, sasadyain mo talaga. You need discipline sa sarili mo. I-aim mo talaga. Hindi mo siya titigilan. Amen? Alam niyo po yung mga atleta, isang magandang halimbawa sila eh. Halimbawa, yung mga nag-gym. Sino ba nag-gym dito? Nag-gym sa kusina to, si Daniel. Yung mga nag-gym, alam mo mga kapatid, ang ine-aim lagi nila, sinasabi, gusto nila lumaki yung muscle nila. Kaya gusto nila magkaroon ng abs. Pero hindi yung pangarap. Sinasadya yun. They go to gym every day. Sinasadya nila na talagang magpalakas sila, magpaliit, mag-diet sila. Discipline. Hindi sila kakain ng hindi nakakatulong sa kanilang body. Kaya tignan niyo mo, maging ang mga naglalaro, no, yung mga basketball player, kaya yan magagaling. Napansin mo, nung araw, kukunti lang ang magaling. Pero ngayon, manood ka ng NBA, ay lahat ng player, walang hindi magaling eh. Lahat marunong. Amen? Bakit? Kasi sinadya nila na maging magaling sila. Amen? Kapatid, gusto mo maging magaling? Baka hindi ko nga nagpa-practice. Baka hindi mo nga ginagawa. Gusto mong abutin ang pangarap mo. Ano ginagawa mo ngayon? Amen? Pansinin mo si Jacob, talagang pinaglaanan niya ng effort ng panahon ang pag-asenso niya sa buhay. So, kung kapatid, kung gusto mong masenso, baguhin na ang lumang kalagayan natin, sadyain mo talaga. May gagawin at gagawin tayo. Amen? Kasama niya ng sakripisyo at disiplina. So, kung hit na hit mo ang sacrifice at hit na hit mo ang discipline, walang mababago. Amen? So, dapat yan, mahal mo yung dalawang yon. Sacrifice and discipline. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon po dyan. Pangatlong bagay na makakatulong sa iyo para baguhin ang kasalukuyang kalagayan mo. Ito minsan, binabaliwala natin. Alam niyo po ba, yung masidhing panalangin, prayer, nakakapagpabago yan ng buhay. Hindi alam po ng marami po yan.
Kasi alam lang po na marami, nagpipray siya everyday, gumagawa po siya ng pakikipag-usap sa Panginoon. But as you pray, as you talk to God, earnestly, umasidi, hindi yung panalangin na pagbago ka matulog, Lord, thank you for this day, tulog na. Alam niyo po yung masidi, yan talaga yung bagbag ang damdamin mo. So, parang minsan sinusuntok mo pa dibdib mo sa sobrang guiltiness mo, meron kang nagawang pagkakamali, meron kang hingi-hingi sa Panginoon, umiiyak ka talaga. Yun po yung tinatawag na masiding panalangin. Hindi lamang panalangin, malugdog, masidi. Yun ang kailangan po natin. Tanaw mga kapatid, kailan kaya tayo huling nanalangin na masiding panalangin? Amen. Kailan ka huli nag-pray na umiiyak ka talaga sa Panginoon? Naniniwala ka sa Panginoon, nagtitiwala ka ng pag-iyak sa Panginoon. Lord, kaya ako umiiyak kasi binubuhos ko ang buong pagtitiwala ko sa iyo. No, ikaw nalulungkot, nag-pray ka because you trust the Lord. Marami po kasi ang prayer na lang natin, lagi Panginoon, nawawala na yung Panginoon. No, gusto mong prayer, Panginoon, Lord, bigyan mo naman po pag-tuition ng anak ko. Lord, bigyan mo naman po kami ng pag-business sa puhunan. Lord, panay hingi tayo eh. Pero yung masiding prayer, kapatid, iyan ay nakatuon dito sa loob po natin. Meron po tayong pangalawang halimbawa po dito. Ang istorya po ni Haring Hezekiah. Si King Hezekiah po ay, pag binasa niyo po ang pangalawang hari, chapter 20, verse 1 to 7. Pag binasa po natin yan, grabe po yung naging panalangin niya. Si Haring Hezekiah, sabi po niya, basahin natin. Nang panahon yon, si Haring Hezekiah ay nagkasakit ng malubha. Nagkaroon siya ng mga bukol sa katawan. Sabi na iba, mga ketong daw yan. Di natin, wala namang binanggit, no? Dinalaw siya ni Propeta Isaias. Kilala niya si Propeta Isaias, no? At sinabi sa kanya, pinasasabi ni Yahweh na ihanda mo na ang iyong sambahayan pagkat malapit ka ng mamatay. Pag ikaw ba nasabihan ng Lord na malapit ka ng mamatay, ano mararamdaman mo? Huwag naman po, marami pa akong mission. Di ba? Huwag naman po, Lord, ang kuhanin niyo muna yung mga mamamatay tao, yung mga hold-upper, yung mga puser. Yung sasama muna, Lord, huwag muna ako. Okay, pero dineclare ng Diyos si Hezekiah dahil sa sakit niya, mamamatay na siya. Kung ikaw ba sinabihan ng doktor mo, ay mabubuhay ka na lang ng 3 buwan, ano kaya gagawin mo? Kagabi, may pinapanood si Pastora, namatay yung asawa, nasa ospital, yung mga anak nagwawala, nag-iikot sa floor. Hinayang na hinayang. Sige, hindi ko alam kung sino yung namatay na mahal nila sa buhay. Galit na galit sila. Bakit daw ganun? Hindi nila kayang tanggapin. Pero ito, si Haring Hezekiah, mukhang parang hindi niya rin kayang tanggapin na mamamatay na siya. Tingnan po natin. Sabi ng Propeta Isaiah sa kanya, hindi ka nagagaling sa sakit mong yan. Parang sinabihan ka, stage 3 cancer, hindi ka nagagaling. Mamamatay ka na. Sakit nun, di ba? Yung ba sabihin mismo sa iyo ng propeta ng Diyos, wala ka ng pag-asa, sorry. Mag-ready ka na ng bumili ka na ng St. Peter para mapaghandaan mo. Okay? So, ang ginawa niya, kakaiba. Nag-pray siya sa Panginoon. Umiyak siya sa Panginoon. Nagdalamahati siya sa Panginoon. Nagkaroon siya ng masiding panalangin. Sumigaw siya sa Panginoon. Humingi siya ng habag sa Panginoon. Humingi siya ng tulong sa Panginoon. Kaawa ang Panginoon sa kanya. Kaya sabi po dito sa tingnan po natin, ito po yung kailangan natin gawin bukod po sa masiding panalangin. Pag ikaw nag-pray, alam niyo po, nakikita ng Diyos, nababagbag siya kapag ikaw ay mayroon totoong panalangin. No, yung pang-apat,
sa pananalangin mo, kapatid, hingin mo yung habag ng Diyos. Hingi ka ng habag. Awa, di ba? Yung habag ay awa. Ang Diyos maawain po yan. Kaya nung po siya ay nanalangin, sabi po dito sa 2 Kings chapter 20, verse 1 to 7, okay, kahabagan mo ako, Yahweh. Yamang ako'y namuhay ng tapat sa iyo. Buong puso kong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kalooban. Ayun, no, yung word na kahabagan mo naman po kami, Panginoon. Kailan ka nag-pray ng gano'n? Humingi ka ng habag sa Panginoon. Lord, maawa ka po sa kalagayan. Wala na po kaming pera. Talagang minsan, di ko na alam ang gagawin ko. Lord, parang gusto ko na magpakamatay, pero humihingi ako ng tulong sa iyo. Tulungan niyo naman po ako. Umiiyak ka nun sa panalangin. Yung parang ang pag-asa mo na lamang na nalalabi, walang iba kundi ang Panginoon. So when you pray, gusto mo mabago kalagayan mo. Yung pangatlo, kailangan mo manalangin, masiding panalangin. Totoong prayer. Hindi yung makapag-pray ka lang basta, kundi totoong panalangin. Pang-apat, kapatid, hingin mo yung habag ng Diyos. Hingin mo yung, ang Diyos maawain yan. Kaya nung makita ng Diyos, si Haring Ezekias, may taning na buhay, limitado na ang buhay, nang siya po ay nanalangin, ay, meron kakaibang ginawa ang Diyos. Tingnan po yung sumunod na verse. No? Ito po yung, ayan, sabi, kahabagan mo ako, Yahweh. So, nahabag ang Panginoon. Hindi ko pala nailagay yung verse na yan. Balik tayo doon sa una. Ang nangyari po dyan ay pinabalik ni Propeta Isaias, pinatawag ng Lord. Sabi ni Lord, Isaias, halika, balikan mo si Haring Ezekias. Sabihin mo sa kanya, hindi na siya mamamatay. Hindi ko lang nailagay yung verse eh. Doon mo sabi, ni Propeta Isaias, Haring Ezekias, ikaw ay mabubuhay pa ng 15 taon. Yung extension ng buhay niya, nabago eh. Dati, tigla ka, sabi, hindi ka nagagaling. Sabi ng Lord sa kanya, sakit naman, mamamatay ka na. Pero because of prayer, because humingi siya ng awa sa Panginoon, grabe, binago ng Diyos yung nakatalaga na magiging kalagayan niya. Ano kapatid, i-apply natin to sa personal na buhay natin. Di ba minsan sinasabi na natin, parang buhay mo wala ng pag-asa. Meron nga nagsasabi siguro sa'yo, oy, piso kang pinanganak, mamamatay ka na na piso. Parang tinutulto ka na ang buhay mo na wala ka na magiging asenso sa buhay. Hindi ka na-asenso, di mo maabot ang pangarap mo. But when you pray, you ask God's help sa buhay mo, kapatid, pwedeng baguhin ng Diyos ang kalagayan. Amen? Sabi ng doktor sa'yo, ay wala na, stage 4 ka na. Sorry, ang mga 2 buwan na lang ang magiging buhay mo. Pero when you ask God, when you pray to God, kapatid, walang mahirap sa Diyos, kaya ng baguhin. Amen? Kaya, gusto mo magkapera, di ba? Gusto mo masenso. Tapos ang gusto mong maging mayaman dito. Gawin mo yung dalawa, Tindihan mo ang prayer mo, kapatid. Humingi ka ng habag sa Diyos. Lord, ayoko na ng mahirap. Gusto ko naman ng masenso ako. Di humingi ka ng habag. Lord, tulungan niyo naman po ang pamilya ko. Hirap na po kami. No? Siguro sabi ni Lord, wala na. Nung una, wala Hirap ibigay ng blessing sa'yo. Ganyan ka kasi For mentality ka Pero because of your prayer, teka muna. Napatingin sa'yo si Lord. Ay, anak ko, humihingi ng awa sa akin, tutulungan ko to. And the Lord is willing to change your situation. Alam mo kung bakit hirap tayo mabago ang mga pangit na kalagayan natin? Aminin natin, hindi tayo kasi nananalangin. Hindi tayo nananalangin ng masiding panalangin. We hate to pray. Aminin natin. Ngayong linggo, ilang araw ka nag-pray? Di ba? Bago ka ba natulog, nag-pray ka kagabi?
Ngayong araw na ito, umaga, nag-pray ka ba? Pasalamat ka ba? So may mga down moment tayo, ang ginagawa ng iba, mga kapatid, sariling kayod gumagawa siya ng sariling paraan. Bawa, kung kayo ay nabaut sa pagkakautang, iniisip mo agad, no, yung anong kayang paraan yung kaya kong gawin. Hindi natin kagad naiisip. Si Lord may kayang paraan na ibibigay sa akin na hindi ko kagad naisip, kundi ang inisip ko, yung sa sarili kong kakayanan. Kaya when you pray to God, pinaparanas siya ng Panginoon. Anak, nandito lang ako. Walang bagay na hindi ko kayang baguhin sa buhay ko. Amen? Do you believe that? Walang bagay sa buhay mo at sa buhay ko na hindi kayang baguhin ng Diyos. All you have to do is to trust Him. Hindi ka ng tulong, Lord. Hindi matagad yung galit ko, sama ng loob ko, sa nanay ko, sa tatay ko. Pero ayoko na nito, Lord. Humihingi ako sa iyo ng tulong. Tulungan niyo po ako. Amen? And suddenly, the Lord will change our heart. Kaya po tayo, mga kapatid, ang hirap mabago ng buhay ng mga tao ngayon because hindi nila nakikita itong susi na to Kaya ngayon, as a Christian, tayo, dapat malupit ang prayer life mo, kapatid. Kasi marami tayong mga dapat baguhin sa sarili natin, marami tayong gustong baguhin sa pamilya natin, sa negosyo natin, sa trabaho natin, sa pangarap natin. Then, hayaan natin yung panalangin natin, tindihan natin. Yung mas hindi, totoo yan, totoong panalangin yan. Meron kasi nagpipray, basta mairaos lang yung pray, pero ito, ibang usapan to. Si Kayas, nung madinig niya ang balita, mamamatay ka na, hindi ka nagagaling. Grabe ginawa niya, humarap siya sa dingding. Nagngangawa siya sa Panginoon, Lord, huwag naman po. Humihingi ako ng habag sa iyo. Alam niyo po, ito pa magandang bagay, ito pang huli na ginawa niya, mga kapatid. Yung panghuli na makatutulong sa atin para mabago ang kalagayan natin. Okay? Ito yung panglima. Magtalaga ka ng buhay sa Diyos. Yan ang hindi kayang gawin ng iba. Yung itatalaga mo, you will commit your life. For the rest of your life, you will commit yourself to God. Yung bang ang buhay mo ay para sa Diyos lang. Nung si Kayas ay nanalangin, basahin natin verse 3, yung last verse. Sabi niya, kahabagan mo ako, Yahweh, yamang ako'y namuhay ng tapat sa iyo. Pansinin niyo po yan, Totoo po yan sinasabi ni Haring Hezekias. Yamang ako'y namuhay ng tapat sa iyo. Naging faithful si Hezekias sa Diyos. Buong puso kong ginawa ang lahat ng mga bagay ayon sa iyong kalooban. Buong puso kong ginawa. So, merong isang katangian si Haring Hezekias na nakita ng Diyos kung bakit binago ng Diyos yung isang kalagayan na dapat mararanasan niya. Suddenly, sabi niya sa kanyang prayer, Lord, namuhay naman po ako ng matapat sa iyo. Buong puso ko pong ginawa lahat ng bagay ayon sa iyong kalooban. So, naging faithful po siya through this prayer. Pinakita at nakita ng Diyos, mga kapatid. This man is a righteous man. Ginawa niya yung mga bagay para sa akin. Kaya, sino pa naman ang hindi babaguhin ng kalagayan niya? Alam niyo po, ang nakita ko po dito, si Haring Hezekias, merong nasabi sa Diyos na mabubuting katangian na ginawa niya para sa kanya. Okay? Si Hezekias, merong istorya sa buhay niya. Ginanap niya para sa Diyos, naging tapat siya, ginawa niya ang kalooban ng Diyos sa nagdaang mga buhay niya. Alam niyo po, ang revelation dito, kapag binabanggit mo pala yan sa Lord, grabe pala yung damdamin ng Lord. Binabago niya talaga, nahihipo natin ang damdamin ng Diyos. Iyan ang magiging dahilan para baguhin. Problema, mga kapatid, wala tayong masabi. Wala tayong recollection no? Hindi natin nare-recall yung mga dating buhay natin na pwede natin sabihin sa panalangin, Lord, tulungan niyo po ako kasi yung punso ko po, pinagpalit ko po para sa inyo.
Lord, tulungan niyo naman po ako. Wala naman po akong ibang nais kundi gawin yung kalooban mo. Alam mo po, dumarinig ng Diyos yung panalangin niya. Grabe, suddenly, no? Sabi ng Lord, uy, Propeta Isaias, dali, balikan mo si Haring Hezekiah. No, sabi mo sa kanya, mabubuhay pa siya ng 15. Na-touch yung heart ng Lord eh. No? At pag binasa mo ang chapter na ito, binilis pa ni Lord, hindi lamang yung sakit niya. Alam niyo bang gumaling siya? Dahil lamang tinapalan ng katas ng igos, yung bukol niya, gumaling. So nabuhay siya ng 15. Kasama doon, kapatid, binilis ng Lord yung kanyang pamamahala, yung kanyang leadership. Because makikita natin, mga kapatid, change start within ourselves. Kasi problema sa'yo, gusto mong baguhin ng ibang tao, sarili mo nga, ayaw mo baguhin. Amen? Paano mababago ang paligid mo kung ikaw ayaw mo magbago? Amen? Ang daming pangarap, gusto ko asawa ko, gusto ko anak ko, maging ganito sila, bumait sila, tumino sila. Ikaw naman, ayaw mo tumino. Paano sila mababago? Sa senaryong ito, binago muna ni Lord, ni Hezekiah yung sarili niya. At na-experience niya ng kanyang kaharian, baguhin din ng Diyos. Amen? Sino mo sa inyo, willing magbago talaga? Kaya yung mga willing magbago, yan din ang magbabago ang kalagayan po nila. Amen? Kaya mula nung araw na yon, naging blessed po ang bansang Israel sa pamamahala po ni Haring Hezekiah. Build a good relationship with God, kapatid. Mag-record ka mula ngayon, ha? Ang challenge ko sa ating lahat, mag-record ka ngayon ng history sa buhay mo. That someday, pag sinabi ni Lord sa iyo, anak, kukunin na kita, meron kang masasabi katulad ni Haring Hezekiah. Ano yung sasabihin? Lord, humingi ako ng tulong sa iyo. Dati po talagang binuhos ko ang buong buhay ko sa iyo, naglingkod ako sa iyo, ginawa ko ang kalooban mo. Meron siya nasabi. Amen? Kaya pala si Lord, napakahalaga ng history ng buhay natin, no, sa kasalukuyan. Kaya kayo magtalaga ka ngayon ng mga kalagayan mo sa buhay that someday pwede mong ipaalala ito sa Panginoon. Lord, grabe po yung kalagayan ko, tulungan niyo po ako. Lord, naalala niyo po ba yung dati kong boyfriend, binirate ko kasi para po sa iyo. Yung mga ganyang kwento, no? Siyempre, ikaw si Lord, mahaba. Ano? Talagang ginawa mo yan para sa akin. Lord, nagtapos po ako ng doktor. Sa halip na kumita po ako ng malaki, hindi po ba nag-mission po ako para gamitin yung mga bagay na ipinagkatiwala mo. Si Lord, mahabag sa'yo. Grabe yung sinakripisyo mo para sa akin. So, anong request ang hindi kayang ibigay sa'yo ni Lord kung nakapagtala ka na mga buhay sa ngayon na para sa Kanya? Alam mo, yung mga buhay na dapat na magaya natin si Haring Hezekiah, lahat pagtapatan mo. Yan ang maganda. Na sabi niya, Lord, naging tapat ako sa iyo. Amen? Sige po dito, matapat sa lahat. Tapat ka sa asawa mo, matapat ka sa pamilya mo, matapat ka sa trabaho mo, matapat ka sa pag-aaral mo. I-build mo ngayon yan. Start this. That Sunday, Lord, ganito po ginawa ko. Tulungan niyo naman po ako, naging tapat naman po ako sa inyo. Second, anong dapat na i-establish, i-record mo ngayon sa buhay natin, mga kapatid? Alam mo, lagi mong hihingin mula ngayon ang kalooban ng Diyos sa buhay. Alam mo yung mga taong humihingi lagi ng kalooban ng Diyos? Ano mo yung nakikita ng Diyos sa atin? Pinagtitiwalaan mo siya. Oo. Sa lahat. Halimbawa, ngayon, may problema ka. Nasabi mo na ba kay Lord na pinagkakatiwalaan mo siya sa kalagayan mo ngayon? Amen? Hinihingi mo ba ang kanyang kagustuhan at kalooban? Kaya tayo, gusto natin, mabago po natin ang ating pong mga kalagayan. Pero hindi po ito mababago kung hindi po natin sasanayin ang mga sarili po natin, mga kapatid, na maging matapat.
mahihirapan po tayo. Yung, alam niyo po yun na madidelay ang mga blessing ni Lord kung hindi tayo magiging mahusay na pamamahala. Yung mga manager, maging good manager tayo. Amen? Alam niyo yung pagiging good manager, nagiging expert po sila sa pag-asenso sa buhay. Yung mga mayayaman po sa Pilipinas, tanongin niyo po, halimbawa po, pag ikaw kasi negosyante, mahusay ka mamahala, hihingan mo siya ng payo. Sabi, Brad, naiisip ko lang magtayo ng gantong negosyo. Siya na mismo yung mag-a-advise sa'yo. Yung mga karanasan niya, kung ano ang nangyari. Tutuusan ka niyan, kung magkano magiging kita. Magaling eh. Amen? Eh yung iba sa atin, magtatayo ng negosyo kung kanino humihingi ng payo. Punta kayo doon sa mga taong naging mahusay doon. Amen? Gusto mo na mag-asawa? O kanino ka humihingi ng payo? Di humingi ka ng payo, yung mahusay o nagkaroon ng maayos na relationship sa kanyang kapartner. Hihingan mo ng payo, yung nag-divorce. O, pasado na pala ang divorce, no? Sa Congress. Senate na lang, kaya pwede na mag-divorce. Ilang taon mula ngayon sa Pilipinas. Napatingin ka ngayon sa asawa, uy, pwede na pala. Good news yan. Diba? Pero hindi po magandang indikasyon po yan sa bansa natin. Ako po, ayoko po ng gano'n. Pero meron po talaga na nangyayaring ganyan. Even sa Bible po. Meron po talagang, sa batas ng Bible, ay ang pinag-isa ng Diyos hindi pwedeng paghiwalay. Okay? So, saan pa natin pwedeng i-consider to, mga kapatid? Mga kapatid, lagi mong iisipin to, ang taong nagtitiwala sa Panginoon, laging nagaganap ang kalooban ng Diyos sa Kanya. When you put your trust in Him. Kaya nga, ang halaga nung huling punto po natin, pag hindi mo ginawa na itinalaga yung buhay sa Diyos, ay nako, alatsamba na lang po ang pagkano natin. Ang pag-angat po natin sa buhay. Kaya kung gusto po nating mabago ang kalagayan po natin, mga kapatid, una, katapatan. Pangalawa, mahusay na pamamahala. Ano man meron tayo na binigay ng Diyos. Pangatlo, masiding panalangin. Develop your prayer life. Pang-apat, hingin ang habag ng Diyos. At panglima, magtalaga ng buhay sa Diyos. So tayo po mananalangin po ngayon. Sa ating panalangin, pwede ba gawin mong masitig naman yung panalangin mo, kapatid? Alam nyo, hindi naman tungkol yan sa pag-iyak eh. Tungkol yan sa nilalaman ng puso natin. Kung paano mo ibinubuhos ang pagmamahal mo at pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Ano po, halimbawa po kami po ay, wala naman po kami maraming pera. Nangungutang pa rin po kami. Halimbawa, ganito po. Practically, kami po ay magpapataas ng bahay. Kasi po, ang bahay po namin tuwing tag-ulan, lampas tao ni Pastora pag bumabagyo. Ang prayer namin, Lord, kailangan na po namin magpataas. Gusto po namin hingi ng provision nyo po sa amin. So dahil po doon, we decided by the will of God, kami po ay next week magpapataas na po kami ng bahay. Amen? So sabi ng isang pastor sa amin, minsan habang kami nabiyahe, sabi ni pastor sa akin, tutuloy ba natin ang pagpapataas? Hindi ako kumibo. Hanggang makausap namin ng isang pastor, sabi niya, kung hindi nyo sisimulan yan, wala kayong mahahakbangan. Alam nyo, ibig sabihin nun, we need to do something. Ganun din sa buhay, mga kapatid. Kailangan, you need to act. You need to get involved. Kailangan may action ka talagang gawin. Kasi kung hindi ka magsisimula ng pagbabago, wala rin gagawin naman sa'yo ang Diyos eh. Kung hindi ka hahakbang para magbago ang buhay natin, ang kalagayan natin, walang sisimulan ng Diyos sa atin. Amen? Sa mula po ngayon, simula pong humakbang. Kahit minsan pa, paano yun? Parang hirap. Wala naman kami resources. Hindi ko alam ang gagawin ko. All you need to do
to step up. Humakbang ka. At sa iyong paghakbang, samahan mo ng pagtitiwala sa Diyos. Yung iba kasi yung mahakbang, pero they don't trust God anymore. Basta magaling naman kami, Lord. Kami na bahala. Pero in every step of our way, let us put our trust in Him. Gusto mo mabago ang kalagayan ng finances mo, yung financial. Gusto mo na umasenso, gusto mo na marami pera, gusto mo na makawala sa utang, then you need to do something. Hindi lang naman nakukuha sa prayer yan eh. You need to do something. Kumilos ka, maging matapat ka, maging mahusay kang pamahalaan yan. Amen? May problema kayo sa pamilya, sa mga anak nyo. Anong ginagawa ninyo? Gumawa na ba kayo ng hakbang para kausapin sila? At ibuhos din at maramdaman nila hindi yung galit mo, kundi maramdaman nila yung pagmamahal mo pa rin sa kanila. Amen? Marami po sa inyo, baka may mga sakit. Ano na ginawa mong hakbang para lumakas ka at mawala ang sakit mo? Bukod sa prayer, baka may sakit ka ng high blood, kahit ka pa rin ang kain ng lechon. Ang dami pa naman nating handa ngayon. Diba? Kailangan may hakbang tayo. Tinutulungan tayo ng Diyos, tulungan din natin ang sarili natin, kapatid. Huwag natin iasa lahat sa Diyos. Kasi ang katawan po natin, pinagkalooban na ng Diyos na mag-isip at gawin ang tama. Binigyan na tayo ng wisdom ng Panginoon. Ako, declaration ko sa mga church member po natin, wala pong sino man dito ang hindi aasenso ang buhay. Amen? Magtiwala po kayo because you are faithful to God. You love God. You trust Him. Lagi ka humingi ng tulong sa Kanya. Kaya, magpatotoo po kayo sa mga ilang taon darating that someday, Pastor, nandiyan sa sermon mong yan, Pastor, sa nadinig ko sa salita ng Diyos, nakabili na po ako ng bahay. Amen? Nakabili na po ako ng sasakyan. Yung mga pangarap ko sa aming mga anak na maging Christian, naging Christian na po sila, naligtas na rin po sila. Amen? Akala ko hindi na makakapag-asawa. Dahil dyan, sa narinig ko, Pastor, ngayon, gusto ko po sabihin, pwede ho ba ikasal nyo na po kami? Amen? Kaya yung mga mag-asawa, ang pamilya, kumisa para, ay, ako, para wala nang pag-asa si Mr. si Mrs. Hindi nyo po alam, mga mister, marami po nagchat-chat sa ating mga misis. Panihin, pinapayo po sila. Gusto na nila kayong hiwalayan. Pero sabi ko, wag, binigay siya sa iyo ng Panginoon. Kaya mo yan. Amen? Kaya mga kapatid, wala po ngayon. Let us put our hope in our Lord Jesus Christ. Pasimulan mo na italaga ang buhay mo. Ang gusot sa buhay natin. Amen? Pwede ba tayo natin tumayo ngayon? Hallelujah. Mananalangin po tayo ng patuloy na pagbabago sa buhay po natin. Hindi man biglaan, unti-unti. Salamat po sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa iyo sa salita. Wala kang katulad sa mga plano mo po sa amin. Let us worship the Lord through this song. Kapatid, kung ikaw ngayon gusto mong mabago ng kalagayan mo, buong puso ka magtalaga ng sarili mo ngayon sa Panginoon. May mga problema ka nararanasan ngayon, and it seems napakabigat nito. Parang sinisira nito ang pagkatao mo. You put your trust in the Lord, kapatid. Pagtiwalaan mo siya. Kaya mo siyang gumawa ng kaparaan sa buhay po natin. Yes, Lord. Patuloy po tayo. Pagtiwala habang inaawit po ang awit na ito. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Papasukin natin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay po natin. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Panginoon Jesus, purihin ka.
puso, buong lakas, buong kaluluwa, Panginoon. Salamat po. Sige po, awit na pagsamba gawin po natin sa Diyos ngayon. Pasasalamat kahit kailan tayo iniwan, pinabayaan po na ating Panginoon. Sa iyo, Panginoon. Yes, dinideklara namin ang iyong kabutihan, Panginoon. Taas sa buhay ko, sundin ang loob mo, marinig ang nais mo. Sabay-sabay po natin awitin ito para sa ating Panginoon. Yes, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras. Yes, Lord, hariyan para sa amin, Panginoon Jesus, purihin ka. Nakilain ka sa buhay ko, minsan pa sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon. Diyos ka sa amin, puso, buong lakas, buong kaluluwa, Panginoon. Hallelujah. Nakilain ka sa buhay ko. Bless you, Jesus. Patuloy po natin sa ng Diyos ngayon ang pasalamat sa kanyang kabutihan. Yes. Sa amin, sa lahat ng oras, hanggang para sa amin, Panginoon Jesus, purihin ka. Nakilain ka sa buhay ko, di nagbabago. Diyos ka sa amin, kahit saan ka, hanggang para sa amin, Panginoon Jesus, mahalin ka. Maliwanag ka sa buhay ko. Alam mo, kapatid, isang bagay na gusto sabihin sa iyo ng Panginoon, katulad ng inaawit mo ngayong umaga, Diyos siya sa atin, hindi siya nagbabago sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras. Yan ang gusto sabihin sa iyo ng Panginoon. Ano man ang buhay mo ngayon, mahal ka ng Panginoon. Pwede yung bang hawakan natin ang kaliwang dibdib po natin? Papatalangin ko po kayo. Panginoon, sa umaga dito kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Sapagkat kami man ay nagkukulang, nagkakamali. Subalit, higit sapagkat lahat sa aming mga pagkukulang. Tinatalaga muli namin ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo kami maging matapat. Tulungan niyo po kami maging mahusay sa mga bagay na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po kami na laging manalangin sa iyo. Tulungan niyo po kami sa panahon ng kaguluhan sa aming mga buhay.
matuto po kaming humingi ng tulong, matuto kaming humingi ng abad para po sa iyo, sapagkat ikaw ang Diyos na puno ng kahabagan. At sa oras na ito, buong lakas, buong puso, buong kaluluwa, nagtatalaga kami ng buhay sa iyo. Ipinagkakatiwala po namin ang lahat ng ito, sapagkat ang sino mang lumapit sa iyong pangalan ay hindi nyo itataboy. Ikaw ang Diyos namin noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat po sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Lahat ng papuri, karangalan, kadakilaan ay binabalik po namin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Pagpapalo natin ang Panginoon. Salamat po, tayo po ay makakaupo na at tayo po ay tatanggap ng Santa Cena. Every first Sunday of the month, pinapractice po natin. Yan, katulad po ngayon, kahit si Lord sabi niya, gagawin natin ito bilang pag-alaala sa Kanya. Kaya po, pagtanggap po natin yan, alalahanin niyo po yung lahat ng ginawa ng Panginoon para po sa atin, na siya po ay nahirapan, nasaktan, namatay po siya sa krus ng Kalbaryo para po sa ating lahat. Sa pagkakataong ito, tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa tatanggapin po namin ito. Dalangin namin na maalala ka namin sa lahat ng sakripisyo na ginawa niyo po sa amin. Salamat po, ikaw ay nasugatan, nahirapan, napagod, lahat ng ito'y tiniis niyo po. Upang kami ay gumaling, upang kami ay gumaya, upang kami ay inyong patawarin. Salamat po sa iba ng nadugo na tatanggapin po namin ngayon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibigay po natin ang tinapay ng Diyos.
Tayo po ay hawakan natin ang tinapay. Sabi po ng unang Korinto, Kapitulo 11, talatang 23, ito ang katuruan tinanggap ko sa Panginoon. Ibinibigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo itong bilang pag-alaala sa akin. Tayo po lahat ay tumanggap ng tinapay. Hawakan po natin ang Diyos. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Gawin ninyo ito, gawin ninyong bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tanggapin po natin ang Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po magpasalamat sa ating po Panginoon. Palakpakan po natin na malakas at papuri ang ating po Panginoon. Minsan pa, isang malakas na palakpak para sa ating po Panginoon. To God be the glory. Hallelujah. Lord, salamat po for everything that you have done this morning. In Jesus' name. Amen. To God be the glory. Makakaupo muna po tayo. Tayo po ay magbibigay naman para po sa ating po Panginoon. Sige po, tayo po ay magkakaloob sa para sa Panginoon. Sabi po sa Mateo 25 verse 21, Sinabi ko sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan, maging tapat ka sa kakaunting halaga. Kaya gagawin kitang tagapamahala ng mas malaking halaga. Purihin ang Panginoon. Pag po tayo ay nagbalik sa Panginoon, dahil ito po naman ay utos niya, ito po ay ginagamit para dito sa kanyang tahanan. Alam naman po natin itong pagbibigay natin ng ating ikasampung bahagi. Alam po ninyo, pagpapalain tayo, maging nasahin ng ating puso ang pagharap natin sa Panginoon sa oras na tayo ay mawawala na dito sa ibabaw ng lupa. Napakasarap po na pakinggan na welcome. Welcome tayo ng Panginoon. Dahil sabi nga, ano man daw po ang ating pinagdadaanan dito sa sanlibutan, kung tayo man po dito ay mahirap, pero naging tapat tayo, ang puso natin ay umaapaw para sa gawain ng Panginoon, tayo po ay magiging mayaman sa langit. Doon po hindi na po natin mararanasan ang lahat ng hirap. Doon po ay puro awitan, kasiyahan lang po ang ating mararanasan. Kaya po ipakita natin yung pagnanasa na tayo ay maging tapat sa gawain ng Panginoon. Sige po, tayo po yung manalangin. Panginoon, isang pinagpalang umaga, salamat sa iyong salita na aming natutunan, Panginoon, na kami ay susunod sa iyo, Panginoon. Na nasahin ng aming mga puso na maglingkod sa iyo, magbigay ng katapatan para sa gawain mo. Dalangin po namin, Panginoon, ang mga kapatid namin na magkakaloob. Muli mo po silang buhusan ng iyong pagpapalang masagana. At higit sa lahat, Panginoon, gamitin mo po silang instrumento para sa iyong tahanan, Panginoon. Napakarami pong mga pagkakataong, Panginoon, na kami ay inyong hinihipo, pinagpapala at pinalalakas. Kami po, Panginoon, ay tapat na magbabalik para sa iyong gawain. Dalangin po namin, Panginoon, na ang mga may kakayanan na higit pa ipakita nila ang katapatan mo, Panginoon, na nag-uumapaw ang kanilang mga puso at excited, Panginoon, na ibahagi
ang iyong mga pangako para sa katapatan na to, Panginoon, na ikaw ay Diyos na mahigit na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay Diyos na nagbibigay ng kalakasan, ng kayamanan at katalinuhan sa bawat isa sa amin. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mga may business, sigit mo pong pagpalain. Ang mga nagtatrabaho, iangat mo po sila ng kanilang antas sa kanilang trabaho, Panginoon. Ang mga may kakayanan na magbigay, Panginoon, nagnanasa na yung pagpapalain din, Panginoon. Alam po namin na hindi may ang iyong kamay upang hindi sila abutin at hindi sila pagpalain. Sa iyong anak na pinakamamahal na ibinigay mo para kami tubusin, walang iba si Jesus Cristo, Panginoon. Kami po ay magbabalik sa Kanya ng higit na pasasalamat at dalamhan, Panginoon, ng pagmamahal. Salamat sa iyong kabutihan. Ito po ang aming samdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay may nagdaraos ng birthday, walang iba kundi ang unang pinagpala at talagang nagbibigay ng suporta po sa ating gawain. Walang iba kundi si Ate Jean Albo Ansuanco. Happy birthday, Ate Jean! Happy birthday po, Ate Jean, at ang kanyang apo po. Birthday din po. Kayo po ay ipagnanalangin ni pasasalamat daw po. Maraming salamat po sa una sa lahat sa ating Panginoong Diyos. At ito na naman po, binigyan na naman po ako ng isang taon na ang extension ng aking buhay. Maraming salamat po, Panginoon, at hindi mo po kami pinabayaan. Sa araw-araw namin paghahanap buhay, sa araw-araw na aming pakikipagsapalaran dito sa mundong ibabaw na punong-puno po ng pagsubok. Nandito pa po ulit kami at nakatayo po at hindi po na natitinag sa pag-asa pong hindi mo po kami pinababayaan, Panginoon. Maraming salamat po. Sa lahat po ng mga sumusuporta po sa amin sa aming mga lalo na po sa aming pastor, sa pastora. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you po. Yung inaanak ko, Jean. Halika dito, baby. Sige po, pati po si Joshua. Siya po ay nasa abroad, nag-birthday din po. Isama po natin sa pananalangin.
Panginoon, marami pong salamat sa buhay po ni Ate Jean. Bagamat maraming pagsubok, Panginoon, na dumarating sa kanyang buhay, pero alam po namin, Panginoon, na kasama kanya sa lahat ng laban ng kanyang buhay, Panginoon. Lord, napagtagumpayanan mo na rin, Panginoon, ang sakit at karamdaman sa kanya. Salamat po, Panginoon, sabi niya, sa extension ng maraming taon pa, ang i-extend mo po sa buhay ni Ate Jean, kalakasan at kumpletong kagalingan na ibibigay mo po sa kanya. At patuloy na pagpapala pa, Panginoon, kasama ang kanyang mga anak at ang kanyang mga apo, ang kaligtasan ay sasa kanila, Panginoon, at ang pagpapalang ipinangako mo. Gayon din, Panginoon, sa kanyang apo na si Jean, lalaki siya na may takot sa iyo at kikilala sa iyo, na kasama ng kanyang mga magulang. Gayon din, Panginoon, si Joshua, ingatan po po siya sa dako ng abroad, ilayo sa anumang kapahamakan, ilayo sa anumang mga gawa ng masama, kundi, Panginoon, iingatan mo po si Joshua at siya ay pagpapalain ng kanyang buhay hanggang siya ay makasama namin muli dito sa Pilipinas. Salamat po sa kanilang mga buhay. Gamitin niyo po sila, Panginoon, na pagpapala sa bawat kasama nila. Lord, alam ko po na Ikaw ang Diyos na hindi iiwan sa kanila. Salamat po, Panginoon, sa kanilang buhay. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pagdamutan niyo ang pa-spaghetti pa Shanghai ni Ate Jean. Maraming salamat po sa spaghetti at balchon. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ikaw ang aming Happy birthday.